which is parang obviously hindi mo yata totoo, pero ano din naging reaction mo doon? Wala na akong reaction sa mga ganyan. Kasi napakadami na ng fake news na lumalabas talaga sa YouTube. Ang dami tumatawag sa akin na from that page. Uy, totoo ba? Totoo ba? Sabi ko, bakit yan ang libangan niyo? Tapos, kasi gusto nila malaman. Kasi para ikukwento nila sa mga kaibigan nila doon na hindi totoo, hindi totoo. Wala, siguro yung paano ako umabot sa ganito, siguro yung dating version ng sarili ko na parang yun, insecure, matagal mag-desisyon, magawa ng bilib sa sarili. Yun yung mga binago ko. Yun yung mga pinilit kong tanggalin sa sarili ko. And then yun, gumanda yung pananaw ko sa buhay. Naging maganda yung relationship ko sa mga tao. At yun, ngayon may masaya na akong pamilya, sarili. Okay, thank you, Zee. Kay Tom. Galingan ba talaga yun? Well, sa part namin parang I don't think involved naman ang so parang siyempre masakit na yung mga mahal mo sa buhay na-apektuhan. Lahat naman to hindi pa nagkakaroon na magandang kapalit. Dapat malalaman din naman sa tao anong mangyayari. Pero nakahandle yun ng maayos. Actually, we're okay na. Lahat kami, Okay naman. At kung ganda sinushoot mo yung movie, wala ka rin may mga eksena din na medyo nakarelate or parang naisip mo na sana wag mangyari sa amin to? Yun, more on nagkaroon ako ng guidelines sa paggawa ng pelikulan ko dahil alam ko na yung pwedeng pagdaanan ng isang pamilya na medyo nakaproblema na mag-iiwalay at importante siguro sa akin na lesson na sa sa bata. Anong magiging epekto nito, anong pwedeng mangyari. Sa preparation ko naman, siguro dito sa Mary, hindi katulad ng usual na ginagawa ko sa mga ibang project. Nung nabasa ko yung script, nag-focus ako sa character ko, sa sa hair. Ang haba ng buhok ko dun eh. Di ba dati pag flashback, doon ka mag-wig dito. Present ako naka-wig. Mas nag-focus ako sa emotion dun sa kay Zac and kay Solen. Dun sa family ko talaga. Na mas doon ako nag-aral, mas pinag-aralan ko yung pinagdadaanan ng character ni Ivan pag ganitong nasa kalagitnaan ng annulment na iniiwan ka ng pamilya mo. More than dun sa kahit na ang main plot is yung character ni Angelica at saka sa akin. Kasi parang sabi ko, sige, sa shoot ko na lang titingnan kung ano magiging chemistry or magiging ano nung character ni Ivan and Celine. Kasi total, sa movie naman, first time lang nila mag-meet. So mas nag-focus, gusto para mag-build up siya na natural, hindi ko na siya pinag-aralan kung paano mag-work yung eksena namin ng Angelica. Mas nag-focus ako sa emotion ko doon sa pamilya ko kasi yun yung mas para sa akin na yun, mas importante. Thank you. Siguro parang hindi eh. Pag kasi trabaho kami niyan, trabaho. Pag wala ng trabaho, di mo namin pinag-uusapan talaga yung trabaho. Mas more on personal life kami, mas lumalim yung friendship namin, lalo na ngayon na pares kami magulang. So difference wala naman? Wala eh, no? Parang wala. Ganun pa rin kami. Siguro mas na-excite lang ako dahil ang tagal ko siguro hindi nag-work. And para bang ang blessed nung pakiramdam dahil nung babalik akong trabaho, sobrang gusto ko yung makaka-eksena ko. Like si Zanjo yung makakatrabaho. Parang siyang dream project. Alam mo yun yung best friend mo kasama mo sa isang pelikula. Lagi akong kinikilig pag nakikita ko yung poster na may panganiban tsaka Maruto. Parang, cute naman namin. Yung inaabot natin to. Parang ganun yung pakiramdam sa akin. Thank you. Congratulations. Yun ang parang pinaka-structure ng film na it will take you through the process of annulment. Pero siguro among the preparations na pinaka-nag-stick sa akin is yung pinabisita ako ni attorney sa hearing ng annulment. So kagaya nga rin sinabi ko dun sa making, yung tatlo yun eh, pinagpaalam niya ako sa judge kung pwede ako mag-witness. Witness manood. So, grabe pala yung pinagdadaanan talaga kasi you really have to tell the story, everything, from the moment you met and the moment you try to separate. So parang masakit siya talaga. Yung una parang
chill lang. Yung pangalawa, nakakatawa. Pero yung pangatlo na napanood ko, tungkol talaga sa pamilya eh. Yun talaga masakit. Di parang nakita mo na, parang kanonood ng sine na tumutulo na lang ginawa mo kasi ang sakit talaga. So, I try to channel that when writing it, na sana makapture ko yung ganong klaseng pain sa script. Thank you so much. Back to relate ka ba sa tinanong ko, Zach? Okay, so the way I prepared for this, this is my first project, so I kind of got shocked when my wowa or lola told me that, okay, you're gonna be acting for this. I'm like, what? I didn't know. So I had to prepare, and realizing that Elio was sad, I think I realized that his main emotion was misunderstanding, and having to get to this role was, I wouldn't say easy, but I also wouldn't say hard, because I've had my own experiences too. So yeah, I'd say having to play this role was an honor and was also fun. Can you explain further ano yung experience na pinagdaanan mo for us to understand more? So What you can share lang, Zach. I know it's very personal, no? Parang what you lang can share. You don't have to tell everything. So basically, like, I'm trying to remember. So I used to live in Dumaguete, kind of far from Bacolod, but Bacolod's technically my hometown, where I was born. And then my dad and my mom kind of separated, but they still remain friends. So yeah. Okay. Okay yun, Tita Aster. So, thank you for coming po guys. Thank you for your support sa pelikula Anne Mary. And hope you have a nice time this afternoon. Thank you po. The late MJ Felipe is here. Oh, there you are. Good morning! Good afternoon na. Okay. Good afternoon na pala. Nico, please greet everybody. Yes, hello, good afternoon. Thank you for coming. And ayun nga po, sana panoorin niyo po ang Anne Mary, showing this December 25. Alam mo yung paminsan-minsan nakakagawa ka ng pelikulang maganda. Kasi sincere lang sa mensaheng gustong ipalabas. Walang super high drama, walang hysterics. It's just telling a story Right. that all of us can relate, because all of us are capable of laughing and losing a lot. Chris, ikaw ba't ka naiyak? Sinulat mo na nga ito, naiyak ka pa rin. Yung bato kasi ng linya eh. Yung bato ng linya ni Yungge, bato ng linya nilang lahat, Sanjo, ni Solen. Right. Di sinusulat mo, syempre sinusulat mo lang, pero pag nakikita mo na binabitawan na nila yung lines, parang ang sakit pala Tapos talaga. nagkakaroon ng buhay yun, Yes. no? Yung mga Sakit. linya. Having, andun tayo sa toppers. Annulment. Kasi wala naman talaga tayong humor sa Pilipinas, so annulment talaga. But will this movie push for it? Walang ganon. Wala. Wala namang ganon. Walang ganong, hindi naman na piniprescribe na magpa-annul kayo, fight for divorce, walang ganon. So, napaka-fair nung depiction ng annulment and marriage and family dito sa pelikula. It's really, balance. Okay. Z, Angelica, nung nakita niyo yung script, na-offer sa inyo yung